So ito na yung ating curry laksa. Ayan! Ang sarap-sarap niya talaga guys. Kita na mo oh. Sarap. So, ayan siya oh. Nakikita mo ba? Ooh. Ito is me noodles to me. Hi Be, it's me Francis Candido. Welcome back to my channel. And Be, welcome to Malaysia. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your spine. Baby, hold me tight, let me trace your lines. Keep it low, cause you're dropping it down. We gon' boogie to the sundown, oh. You girl look so fine, fine, fine. So ito guys, yung in-SD ako dito guys ngayon sa Malaysia. Ito yung loob, papakita natin sa inyo. Ito yung pinaka dining room and then yung kitchen. So itong tinutuloyan ko is like a condo unit pero hostel type na meron 3 room and merong tag 6 bed room, 6 bunk bed in 1 room. Merong tag 4 beds in 1 room. Tapos meron din isang solo room. So doon ako sa 4 beds in 1 room. Ito yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya. Tapos, ang bayad ko lang dito per day is wala pang 700 pesos. So, sa amenities na itong in-estihan ko, meron silang gym, meron silang infinity pool, and I can fairly say na malapit lang din naman ako sa KLCC, sa Twin Tower, sa Batu Caves. And syempre dito sa Malaysia, wala naman siya ibang pupuntahan maliban dun, di ba? Comment down below kung meron pa ibang pupuntahan na hindi ko pa nasasabi. Mga temple, ganyan. And I think maganda tong area na to para makatipid din talaga kayo pag nag-travel kayo dito. Actually, nung dumating ako dito gabi, so natuwa agad ako kasi nakita ko agad yung view nitong labas. Di ba, imagine mo yung mga building na yan pag gabi. Skyscraper, yung mga ilaw niyan. Sobrang ganda actually. Hi be, it's me Francis Candido and welcome back to my channel. So for today's video be, andito na tayo ngayon be sa Malaysia, truly Asia. And be, dito tayo ngayon sa Kuala Lumpur para syempre tikman ang kanilang pagkain. At be, it's my second time here. Pero nung una pumunta dito, wala talaga ako masyadong nagawa. As in overnight stay lang talaga ako. Ngayon, it's my first time na maikot talaga at maramdaman talaga ang vibe ng Kuala Lumpur. Kaya naman kung bago sa aking channel, be, please like, share, at syempre mag-subscribe ka na dahil nag-upload ako ng video almost every day. At syempre huwag mo kalimutan i-follow ako, be, sa aking social media accounts at Francis Candido para naman At syempre huwag mo kalimutan i-follow ako sa aking social media accounts at Francis Candido para naman masubaybayan mo ang aking travel journey everywhere in the world. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa may Jalan Petaling or yung tinatawag nila dito ang Chinatown para kumain na kanilang pagkain. So, meron dito mga key places na dapat yung puntahan kung nandito kayo sa Malaysia para kumain at isa na itong kanilang Chinatown. So, hindi ko na matagalin yung ating introduction dito. Tara, kumain na tayo. So, sa area nito, sikat dito yung mga Malaysian Chinese cuisine. And syempre, marami pa dito uri ng mga pagkain na pwede mong tikman. Meron dito mga casual, merong mga bongga din naman. At syempre, doon na tayo sa mga nakakatipid tayo. So tara, idadali ko kayo dito sa kinainan ko noong nakaraang araw na nag-enjoy ako. So nung nakaraang araw pa ako nandito guys sa Malaysia, pero nagpahinga lang talaga ako. Parang first 3 days ko is wala akong ginawa. Tapos sabi ko, although lumabas ako, kasama ko yung mga nakilala kong mga travelers din, pero hindi talaga ako nag-vlog. So, ngayon pa lang ako lumabas para mag-video. Grabe yung amoy ng durian dito, guys. Ang lakas.
dito sa kanila guys, masarap yung mga rice meal nila, yung mga noodles nila, di ba kung natatandaan, yung mga lemak-lemak nila. So, dito din guys, meron kasi yung kinainan dito. So, i-share ko, unahin na natin siyang i-vlog, yung masarap na laksa. Pero di ba, pinakabongga dito be, shopping talaga. Shopping. Ito be ang laksa, isang sikat at masarap na noodle soup na kilalang kilala sa Malaysia pati na rin sa Singapore at Indonesia. Comfort food ito ng marami dahil sa malasa, maanghang at mabangong sabaw, kasabay ng noodles at iba't ibang toppings. Marami ding klase ang laksa be, merong curry laksa, may asam laksa at sarawak laksa. Mabuti. Wow. Hi sa vlog. Hi. Ano ba pangalan mo kuya? Hi, hi. Thank you. Okay naman, okay naman. Wala po nangyari. Wala pa naman. Wala pa naman. Ano ba sila dito? Hindi, okay naman dito. Okay naman dito. Yung ganyan bang experience mo? Wala naman, wala. Okay naman, okay naman. Sige po, enjoy po. Sige, kayo. salamat. Salamat. Thank you, bye-bye. In fairness guys, shout out kay Kuya kanina. So ito na yung ating curry laksa. Ayan, ang sarap-sarap niya talaga guys. Kita niyo meron siyang fish cake, meron siyang tofu, meron siyang pork, tapos siya pa rin yung kanilang thick na noodles. Meron din ako ang biniling drink sa kanila na hindi ko alam anong tawag, pero tingnan natin, mukha siyang buko juice. Tara. Ayan guys, tingnan niyo siya. O diba, ayan yung laman niya, yung fish cake niya. Ayan o, ang sarap. Hindi ko alam parang ano siya, tignan mo, ano ba to? Para siyang balat ng chicharon, parang ganun no, na lumambot na lang. Ayan o, so meron siyang toge, may noodles, ang sarap. Alam ko tanghali na mainit at tinapatak ko pa siya dito ng mainit na soup nito, laksa. Grabe, tingnan natin yung sabaw guys. Grabe, super thick ng sabaw niya, oh. Nakikita mo yung curry niya at saka yung richness ng coconut milk. Wow, sarap guys. Grabe, sabaw pa lang ulam na. Sarap. Grabe, and syempre the experience is very local dahil kumakain mismo tayo dito sa gilid ng tabi, gilid na tabi pa ng Chinatown nila dito. Pero on that note, na-appreciate ko talaga yung laki ng Chinatown natin sa Pilipinas. So, may pinakamalang Chinatown eh. Okay, so tingnan nyo yung kanilang yung kanilang fish cake. Wow. Sausaw natin para masarap. Ayan. Sarap. Grabe sabaw guys. Oh, wow. Yun yung noodles. Grabe oh. Ang sarap. Gusto ko yung lahat na dumadaan is pawis din. Pero ito pa rin kami, lumalabang pa rin kami sa mga mainit na sabaw. Wow. Wow. Ito naman guys yung kanilang tofu dito. Tingnan mo yung kanilang tokwa. Tingnan mo oh. Sarap. Medyo maanghang siya. Pero tolerable naman yung anghang niya. Hindi naman sobrang anghang. Meron ko yung tolerable muna. Pero masarap naman. Yung level na kinaya ko. At saka hindi nag-alboruto yung ano ko. Almonds. Pero alam mo ba be, bakit napaka-espesyal ng laksa? Syempre dahil sa mga rekado nito at pampalasa be, karaniwan meron tong tanglad, may luya, may turmeric at sili kaya malakas ang lasa at ang aroma. Madalas pa malambot yung kanilang noodles at malutong yung toge at napakamalinamnam ng sabaw na perfect combination sa bawat subo. Pero seryoso feeling ko mahalagang information yon na
kahit medyo maanghang siya, kinaya siya ng almoranas ko. Kasi tabay sa mga kumakain. Whew. Wow. Ito naman guys yung kanyang ito naman guys yung kanyang pork. Sarap. Sobra. As in, ang sarap na ito sa kanin. Mas yung chicharon niya guys, malasa. Hindi siya sobrang alat. Kumbaga, nababalance nung gata yung anghang niya. And para sa akin guys, sobrang promise. Masarap talaga to. Kung natingnan mo na to dito, please comment down below. Kung hindi pa, guys, isama nyo to sa itinerary nyo dito. At ito guys is nagkakahalaga lang ng 9 ringgit. Tapos ito is nagkakahalaga ng 3 ringgit. Isa laki na ito, small lang to. So, sulit. Ito naman be, yung tinatawag nilang apam balik. Oo be, ito ay isang popular na street food dito sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia. At ito be, bubulong ko ha, hanggang sa Mindanao. Oo be, abot hanggang Pilipinas to. Alam niyo ba na ito ay minsan malambot o minsan naman crispy na parang pancake na tinupi na punong-puno ng masarap na palaman. Kadalasan, ang palaman nito ay durog na mani, sukal, mantikilya, minsan meron na rin sweet corn, peanut butter, chocolate, at kung ano pang available na trip mo. Meron din tong version na makapal, meron din siyang manipis, at very crispy. Be, pag napunta kayo dito, magdagdag lang kayo ng pasensya dahil mainit yung panahon, ha? Grabe. Whew. Whew. Actually, may binili din ako na parang siyang pancake. So, ito siya guys. Nagkakahalaga naman siya ng, hindi ko alam magkano, parang 60. Ewan ko magkano to. So, ayan siya, oh. Nakikita mo ba? So, sabi ko, para meron muna akong mga ngata habang nakaupo ako. So, parang may peanut butter siya sa gitna na mali. Parang siyang pancake with peanut butter. Yung fairness, masarap naman. Masarap siya dahil iba yung texture niya. Parang texture ng pasuman. Siyempre be, kung bago ka lang din dito, / katulad ko, huwag mong papalampasin be ang pagpunta sa Batu Caves. And be, huwag ka mag-alala dahil free yun. Pagpasok mo dun be, huwag ka lang basta susunod sa mga kung sino-sino mga Indian or anumang lahi yun, mga tuturo ka sa kung saan punta ka dito. Huwag, tandaan mo, ito yung itsura ng Batu Cave. Colorful na hagdan, tapos merong statue ng Hindu god, and dun be, libre yun, aakitin mo yun, papasok ka sa loob. Siyempre ako be, somehow, sabi ko, surprise talaga ako dahil sabi ko, na-imagine nyo, kung nakasubaybay kayo sa channel ko, di ba? Nakita natin sa iba't ibang bansa, kung lalo sa Asia, sa East Asia, sa mula India, South, India, Nepal, Thailand, Sri Lanka, Thailand, sabi ko Thailand, Cambodia, Singapore, tapos dito, tapos yung merong influence talaga ng Hinduism. Parang
sa atin wala naman tayong masyadong malaking ganong influence ng Hinduism. Diba? Ang galing. Ang galing lang talaga nun. Kaya parang sasabi nila na mas nakaka-relate talaga tayong mga Pilipino sa Latin America dahil sa culture natin ng pagiging Katoliko or Christian kaysa sa mga kapitbahay natin sa Asia. Nagulat na talaga ako kasi hindi ko in-expect sa Malaysia yun. Kasi nga, di ba, pag-alam ko sa Malaysia is very Muslim. Kala ko very Muslim. So, nung nakita ko talaga yun na parang, ay, Hindu? Ay, temple? Parang ako sa India din. Ito naman be ang Batu Caves. Napakasikat na ito be sa lahat ng mga turista na nagpupunta dito be sa Malaysia. Kaya naman be, hindi ko na to i-vlinag talaga kasi napanood niya to for sure sa ibang vloggers. Isa to sa mga automatic na pinupuntahan ng mga turista talaga nagpupunta dito. At dito naman makikita yung napakalaking statwa ni Lord Murugan, isang mahalagang Diyos para sa mga Hindu, lalo na sa mga tagasunod ng mga Tamil culture. Siya be ang Diyos ng digmaan at tagapagtanggol laban sa kasamaan at kadiliman. Parang kailangan natin sa Pilipinas. Iconic din dito be sa Batu Caves ang kanilang napaka-colorful na hagdan, ang kanilang main temple, yung kanilang dark cave at cave villa. At tuwing January at February naman, tampok naman dito ang festival ng Thaipusam. I'm thinking about you, and I'm thinking about you, all the things we could do if I was sober enough, and so you met my... After guys ng marami hagdan ulit, yung totoo, nanginginig na yung tuhod ko be. Wow. This party's not that amazing. Your friends are skin and bones. She can never replace me. How your kiss looks kinda gross. Guess I'm acting crazy, but I can't hold it back. They don't know how it feels. I'm the best you'll never have. The best you'll never have. Next day, first I regret it. Had to find a cure for my headache. I went out walking with my pug. Saw my crush with his ex. Oh my god. Now that it's over, I love my hangover, and nobody's here to mess up. I'm free. This party's not that amazing. Your friends are skin and bones. She can never replace me. How your kiss looks kinda gross. Guess I'm acting crazy, but I can't hold it back. They don't know how it feels. I'm the best you'll never have. The best you'll never have. I see through your eyes. They tell me little lies. How you forgot. It was my only crush. Kailangan mo na talaga ba mag-ikot-ikot dito sa kanilang Chinatown para matagpuan mo itong kanilang food court dito kung saan marami kang option be ng pagkain. Actually guys, nangangamoy durian na ako dito. In fairness. Wow. Di ba yung mga fried dumplings? Meron silang mga parang inihaw na hindi ko maintindihan guys, yung iba na parang beef or ano ba yun? How much? So ayan guys, bumili muna ako dito guys ng juice ng sugar cane dahil healthy to, di ba? Natural sugar. Isa talagang cultural treasure be ang Kuala Lumpur dahil dito be makikita mo ang napakagandang architecture talaga na inspired sa kanilang Chinese, Indian, British at Malay influences. So dito na tayo guys, malapit naman ngayon sa may Merdeka Square. So ito, nakikita nyo actually Merdeka Square sa may kabila, likod lang ito ng Merdeka Square. So doon makikita yung flagpole ng Malaysia. Ayun yung parang 00 part ng Kuala Lumpur.
At dito rin matatagpuan be yung Abdul Samad Building. Diba, makikita nyo sobrang ganda niya at saka malinis ba yung lugar nila. So, dito naman tayo ngayon be sa may beef noodles be. Dito sa may Chinatown pa din be. Ito, sikat talaga sila be. At award din talaga sila bilang local favorites noong 2017 to 2018. So, baliktad yung hawak ko. Ganun kalutang be. Tara, kain tayo. Nakikita nyo guys, meron silang beef and meron bowls and noodles. Ikaw mamimili kung anong gusto ng noodles yung gusto mo. So, ito yung binili ko guys. Nagkakahalaga siya ng 14 plus 150 ringgit sa tubig. Ayan. Kuha natin. Sawa pa lang. Sarap. Wow. Yan yung sabaw niya guys. Oh. Wow. Yung sabaw niya guys, sobrang malinamnam. Parang nanuot talaga yung lasa ng beef. Medyo parang corn beef. Ito guys, medyo lasang corn beef siya. Sarap. Tikiman naman natin guys yung kanilang noodles. Ooh. Ito is me noodles to me. Oo. Wow. Ito mga balls naman nila. Mga balls nila. Ito naman yung tigman natin guys, mga balls. Wow. Kung hindi nyo gusto yung maanghang, dito kayo. Kasi gusto nyo medyo maanghang, nung kayo sa unang kinainan ko. Kumbaga dito guys, itong noodles nila, mas simple yung flavor mula doon sa meat. Sa kabila kasi medyo may maanghang, may curry, may coconut, tas merong alat nung beef, ay nung pork, nung chicharon, nung fish cake. Ito medyo sato, tapos chill lang. Init na din. Gusto mo siya gawin mga pwede mo siguro dagdagan itong yan. Wow. Sobra ng anghang. So ngayon guys, andito na tayo ngayon guys sa may Merdeka Square. And be, kung hindi nyo alam be, itong Merdeka Square is napakahalaga sa kasaysayan ng Malaysia dahil dito nila unang iwinagayway ang kanilang watawat mula nang sila ay makalaya sa mga Briton noong 1957, I think. And eto pa be, alam nyo ba na ang watawat na ayan ang pinakamataas na flagpole sa buong mundo at saka sa buong Malaysia. Buong Malaysia, buong mundo. Wow, di ba? If I'm not mistaken, bilangin ko nasa 95 meters yung height ng flagpole na yan. At tong area na to is napapalibutan ng colonial architecture. So, noong unang panahon, dati, tinutuluyan to ng mga Briton nung sinakop nila to. Pero ngayon guys, mga government offices na yung mga yan. Guys, akala to mga flag na to mga iba't ibang bansa. So, ay ito baka ano to, Colombia, Venezuela. Yung pala, mga state pala nila dito na peke ako.